as District Director of QCPD, effective tomorrow. Okay. When did you do the asking? Today lang, sir? Or Kaninang umaga. okay, sir, what prompted your decision to ask your superiors to do that? I am aware and sensitive to the backlash that I'm been receiving in social media. No? Yun. Eto Okay. Eto po, siya po yung pulis na nag-accommodate ng press con doon sa kalbo, yung anong pangalan nun? Basta yon, yung kalbong bumunot ng baril at binatukan yung siklista. Siya po yung pulis na yon. Nag-resign po doon sa kanyang posisyon. Katapang. Yan ang ginagaya. And I don't believe it is fair for the PNP na madamay pa rito. Ako to desisyon ko to As a commander, it stops the buck stops at my door. Yun. Grabe. Alam nyo, eto yan Hindi ko po kakilala si Sir. Hindi ko po alam ang kanyang background. So, again, hindi ko po siya kinakampihan or kinokontra. Pero sa ginawa mong yan, Sir, saludo ko sa iyo. Saludo ko. Bibihira na po ang mga opisyales na may ganyan. Yung may kapalpakan, magre-resign. Kaya, standing ovation. Kaya lang, salute sa hindi ako makatayo, Sir. Pasensya na, Kasi wala akong salawal. No? Pero gusto kong tumayo, in salute sa'yo. So, sana ganito. Isipin ninyo, Nag-resign siya, nag-submit siya ng resignation, although verbal lang naman, pero okay na yon. Ang importante rito ay hindi siya kapit-tuko. Marcos, sana ganito yung mga tao mo. May pagkalalaki, may paninindigan, may delikadesa. Gayahin nyo to. Si Sir, gayahin ninyo. Hindi ko pa nga siya kakilala Pero ang galing. Kailan kaya mangyayari ang mga ganyan? Isipin mo wala siyang kasalanan. Wala. Wala siyang illegal na nagawa. Wala siyang pinalusot. Pero, to protect yung kanyang mga kasamahan dahil nagbabacklash sa social media, nag-resign. Saluduhan natin si Sir. Ito sana ay magsilbing halimbawa kay Marcos doon sa mga tao niya. Huwag po kapit-tuko. Yung iba kasi dyan, may kaso na. Kapit-tuko pa. May kaso yung anak. Nagkaroon ng problema sa hanay nila. May illegal na nangyari sa hanay nila. Kapit-tuko pa rin. Ito, wala naman siyang kinalaman. Alam mo, yan yung tinatawag nating puso. Gusto lang niyang protektahan yung kanyang mga kasamahan. Siya ang nagkakamali, ayaw niyang madama yung kanyang opisina, ayaw niyang madama yung kanyang mga kasamahan. Nagpakalalaki siya. Ayan na may pagkalalaki. Again, hindi ko sinasabing kinakampihan ko si Sir kasi wala akong alam. Baka mamaya meron siyang gagawing kapalpakan sa susunod or meron naman siya talaga matagal na ginagawang maganda. But as for me, etong ginagawa ko talaga kanina alam nyo, pinapanood ko to. Ito serious, pinapanood ko. Sabi ko, sana magkaroon pa ng mga ganitong opisyal. Yung may kahihiyan. Alam mo, mga opisyal natin, ang kakapal ng muka. Diretsahan na. Ang kakapal ng mukha ninyo. Mga kapit-tuko kayo. Okay, so nagkamali. So resign and take whatever is the disciplinary action that will be meted on me. Nagkamali. Nagpakalalaki. Nagkamali. Although wala namang illegal na siyang ginawa. Nagkamali. Ika nga, take the bullet para sa mga kasamahan niya. Ako na lang to.
Para wag na lang masabihan yung mga hanay ko na kinakampihan ko or may VIP treatment. Ang galing, ang galing. Sir, sabi ni Cardi kanina, gusto niya makita kung anong laman yung resignation mo kasi parang hindi pa daw po niya nakikita. Ano ba yung sir, irrevocable o depende sa kanya? Essentially, it is a request for me to be relieved from my position. I'm not resigning from the PNP, ha? That's, let's be very, very clear on that. I'm not resigning from the PNP. I am asking my superiors to remove me as District Director of QCPD. Ayan, ha? Okay? Hindi siya nagre-resign bilang pulis. Okay? Doon lang siya nagre-resign doon sa kanyang posisyon. Diyan sa QCPD. Again, halimbawa si Katapang, hindi naman siya kailangan mag-resign doon sa kanyang pagiging general. Pero pagdating sa Bucor, dapat nagre-resign si Katapang. Kasi sino mas matindi? Ito, pinapreskon lang niya. Ni hindi naman niya under yung tao. Ni nagkasalang naman ng baril. Binatukan lang naman. Samantalang doon sa hanay ni Katapang, may nagbarilan. May nakapasok na mga kontrabando. Nabalik ang kubol. May nakawala, may nakatakas. Hindi pa nagre-resign. Sino sa tingin ninyo doon sa dalawa, ito si Sir at saka si Katapang, sino ang mas matinding may responsibilidad dapat? Hindi po ba si Katapang? Pero ito, nag-resign, si Katapang hindi. Antindi. Antindi. Ako kung ako kay Katapang, mahihiya ako sa ginawa nitong si Sir. Mahihiya ako. Isipin mo. Nanindigan siya para hindi masira yung kanyang opisina. Kita mo ngayon, nasisira yung Bucor dahil kay Katapang. Wala man lang siya. Sisi pa siya ng sisi. Turo pa ng turo. Ito hindi. Nanindigan. Hindi na kasi issue dito kung sino ang mali o sino ang tama. Ang issue dito, harapin niya, siya ang responsable doon sa pagpipreskon. Tinanggap niya. Di ba? Anong mahirap dyan? Yan po yung pagkalalaki. Kasi the actions that I did is Humihina na naman ba signal ko? Pambihira talagang signal ngayon. being a District Director of QCPD. District Director of the QCPD. Doon lang siya nag-resign na hindi bilang pulis. Which prompted a lot of sectors to really criticize those actions. And several times, there are things that I believe are, again, continuing to draw flack on me. Na essentially, obviously, eventually, will lalampas sa akin, dediretso sa organisasyon. So I would like to just spare the organization, specifically QCPD. Ang ganda ng puso, no? Ang ganda ng puso ng mama. Ang ganda ng puso ni Sir. Yung backlash daw sa social media, lalagpas sa kanya. Aapaw dun sa kanyang mga kasamahan. So para wag nang umapaw dun sa kanyang kasamahan, resign. Kailan kaya magiging ganyan? Uy, ewan ko. Kung ako presidente, gagawin kong sekretary to. Yan ang ganyan dapat. May pagkalalaki. Para maimbestigahan ng maayos. Hindi naman ibig sabihin nag-resign ka, may kasalanan kan talaga. Hindi. Una, gusto mong protektahan yung organization nyo. Let me repeat this. Doon sa may mga nasisira ang organisasyon dahil sa inyo, hindi ibig sabihin kayo'y nag-resign. Kayo ay may kasalanan. Talagang mahal mo lang yung organization nyo, mahal nyo lang yung mga kasamahan ninyo, at kayo ay may paninindigan, kayo ay may pagkalalaki, kaya kayo nag-resign. Ganun po yun. Wag na natin gamitin na, in behalf of the Filipino people, I will serve them.
I will serve until the president told me I resign. Wala nang ganunan. Alam mo yung resignation na ganon, yun yung resignation na nagpapapigil. Alam mo yung kumbaga sa magsyota, break na tayo, break, break. Ayoko na sa'yo. Text naman ang text. Nagpapaawat ka eh. Huwag ka na magpapaawat. Kung break, break. Kung resign, resign. Huwag ka na I will serve the Filipino people. Hindi, kahihiyang ka sa organisasyon nyo, lumayas ka diyan. Hindi si Sir, ha? Oh. From those brickbats. No? Personally, sir, you think your actions merit a resignation or Well, sa ngayon, that's a personal decision. So obviously, the answer is yes. Because if I continue to hold on to the position, hindi titigil yan. At inuhuli siya nung media. Oh. Sa tingin mo yung resignation mo ay may merit na dapat ka ba talaga mag-resign? Eh sagot niya ayan. Personal decision eh. Eh hindi titigil. Siya mag-resign na lang siya. Ganon. Okay. And when in the hindsight, which give us a perfect vision of 2020, my actions could really open me up to criticisms, and it did. So now that the criticisms are here, I would like to face them head on my own, and without dragging into the controversy the organization. Yun, ang galing. Oh. Haharapin niya head on. Ibig sabihin, nang hindi nagtuturo. Haharapin niya yung pagkakamali niya at nang hindi dinadama yung kanyang mga kasamahan. Hindi katulad ng iba dyan. Turo na ng turo. Bumabaho na yung organisasyon dahil sa kanya nakakapit pa rin. Letter po ito na isinabit ninyo? No, it's a verbal request. Verbal. It's a verbal request that I did, that I personally talked to my chief PNP and my regional director, and text message and telephone call to other superiors. kailangan pa ba i-formalize it? Like, It is a request. It is a request for relief. So when the order goes out, I think the formal request will just make it moot and academic, and I expect the orders to be out by tomorrow. Saka yung resignation niya, alam mo halatang hindi nagpapaawat. Okay. Hindi yung seryoso siya. Noon time, because I request, of course, sir, I told them that I just need some time to clear out my office and my quarters. So what did the PNP chief and the NCRPO chief said po after you requested that? I would rather bounce it back to you and ask them personally kung ano ang nasabi nila about sa aking resignation, kung ano na pag-usapan namin. Mahirap nang makut. Ito nga minamalas na nga ako, dadagdagan ko pa ba? Galing ni Sir, no? Ang tanong kasi sa kanya, nung nag-resign ka, anong sabi nung head mo? Ang sabi niya dun sa media, ibabalik ko sa inyo yung tanong at kayo na magtanong sa kanila. Kasi nga, baka mamaya magsasalita na naman ako, bubuelta na naman sa kanya. No? Alam nyo, ang galing ni Sir. Alam mo talaga nabibilib ako kasi hindi po ako tumitingin dun sa tao na nagkakamali. Ang lagi ko pong tinitingnan, paano nagba-bounce back yung tao sa kanyang pagkakamali. Kasi lahat naman po tayo nagkakamali. But definitely, ikaw, ako, tayong lahat, meron tayong masasadlakan na kapalpakan. No excuses kasi tao po tayo nagkakamali eh. Pero kung paano siya re-recover. At eto si Sir, ang ganda ng recovery niya, natuto. Ingat na siya ngayon sa pagsasalita. Ganoon po ang bounce back agad. Hindi katulad nung iba, palpak na nga, pinaninindigan pa yung mali nila, o kaya magsosorry for the sake na mailigtas lang yung sarili nila, pero hindi naman nagbabago. Eto si Sir,
Naunawaan niya saan siya nagkamali, maingat na siya. Ganun dapat. Ang galing. Ha? Ang galing ni Sir. Bawi siya agad. So lessons learned. Medyo slow learner na nga ako eh. Paulit-ulit na eh. So sa ngayon siguro natuto na ako sa dami ng tamang inabot ko. Ang galing, oh. Kita mo. Hindi siya in denial. Slow learner na nga ako eh. Paulit-ulit na ako ng mali. Natuto na ako. Yan po ang isang sign ng you are way to your recovery. Admittance of your mistake. Kaya alam ko magbabago to si Sir. Kitang-kita ko eh. Hindi katulad nung iba, pag ang tao mahilig magtuturo, kasi kasalanan nung nakaraan organisasyon, kasi kasalanan ni ganito, kasi dinatnang ko na yan dito, kasi ganyan yung mahilig magturo. Pupusta ako sa inyo, hindi yan mag-i-improve. Kasi wala siyang tinatanggap na pagkakamali. Para sa kanya, siya lang ang tama, lahat mali. Paano mag-i-improve ang ganun tao? Alam mo kung saan siya mag-i-improve? Paano siya gagaling sa pagtuturo? Pero pag tiningnan mo yung performance niya, bulok, puwe. Bakit? Walang natutunan. Puro sisi. Sisi sa kaliwa, sisi sa kanan. O ito, bounce back agad. So please ask my Chief PNP and my Regional Director kung ano ang kanilang reply sa aking request. Yeah, sir, just to have like movement lang sir doon sa kaso. You filed alarms and scandal charges against Mr. Gonzales. Ang problema sir, wala tayong Ito, saglit. Ito yung sinabi daw ni Katapang, ni Johnny. Because he is serving the pleasure of the President, daw coach. Kaya pakapalan niya at tatapangan ng mukha niya. Kung magre-resign, kung tangin mo mali ka, huwag ka nang paawat. Diretso. No, we filed the alarm and scandal with the police officers as complainants. Because this is a case where we do not need private complainants. Okay. And we can file the case based on the evidence at hand. Anong evidence at hand? Yung CCTV. Yung CCTV ba yun? Or dash camera or cellphone video ng vlogger. Yung nag-viral. So, which happened to come into our attention Sunday noontime. So, Sunday noontime, nagkataon na holiday. Siyempre, sarado ang mga opisina. Nag-imbestiga tayo. Monday, holiday again. Nag-iimbestiga pa rin tayo. Tuesday, pag-open, meron na tayong resulta. Final na natin ang kaso. Sir, in touch na kayo dun sa may-ari ng video? We're trying to look for him, you know. Kaya lang, sa ngayon, I'm telling my people to take the necessary caution because there are insinuations that the police is harassing him, the police is... so it's really prudent. It will be prudent on our part to really exercise. Yan. Ito mo yung sinabi ni Sir. Ang tanong nung reporter ay, na-contact nyo na ba yung uploader ng video? Ang sagot po ni Sir, sinabihan niya yung mga tao nyo na sa pagdidil dito doon sa uploader ay mag-iingat kayo. Kasi meron na ngang bali-balita na hinaharas natin yung uploader ng video. Hinaharas ng mga pulis. No? Kaya tuloy, kung ako, sa aking side, ang daling paniwalaan ni Sir na, again, hindi ko sinasabing kung totoong meron silang pananakot dyan or wala. Kaya lang, mas madali kasing paniwalaan yung ganitong tao na nakabala. In short, nag-resign siya eh. So, talagang iniingatan niya yung grupo, yung hanay nila. Hindi yung posisyon niya ang iniingatan niya. Kaya nung sinabihan niya ng ganun, as I see it, sincere siya na pinag-iingat niya yung mga kasamahan niya sa pagdidil dito sa videographer, doon sa uploader ng video. Kung hindi ito nag-resign, puro lang siya kuda,
takatak lang siya ng takatak gaya nung iba. Tapos sasabihin pinagsisilbihan ko Pilipino. Ay naku, ang hirap paniwalaan ng mga gano'n. Oh. Extreme caution. Kasi kung ayaw nilang lumabas, wala tayong magawa na talaga doon. Or tingin nyo tatayo na po yung video na yun? I do hope that the prosecutor will accept it as evidence dahil mukhang alam naman ng lahat yon. However, syempre, the defense will always find ways and means to invalidate the evidence, no? So expected natin yan. Kailan final, sir, yung complaint? Kahapon, pag open ng offices, 9:40 is tapos na ang proseso. Ando na eh. The case was formally accepted and the process started rolling. Sir, nag-usap na kayo ni Mayor Jordan Monte? Kasi Yes, we did. Kamusta naman yung Okay naman, we traced out a lot of things and really, where I expressed my gratitude to the good mayor for giving me the chance to serve Quezon City for a year. And of course, after that, talagang I learned a lot in the masterclass lecture on crisis communications. Talagang napabilib ako ng husto kay Mayor Joy on how she is handling this case right now. It's really something that officers like me can look up to, can look back to learn not only a few, but a lot of nuggets of wisdom on how to handle crisis like this, especially crisis communications. So hats off to the mayor of Quezon City. Just to get you for the record, you are sorry that the press con happened.